Marami nagsasabi na ang mga kababalagan ay madalas mangyari sa mga lumang lugar. Mga abandonadong gusali, sementeryo, o kaya yung mga kalsadang walang ilaw. Pero minsan, hindi mo aakalain na kahit sa pinakakaraniwang lugar ay pwedeng may tinatagong dilim. Ako si Adrian. Ikukwento ko sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay ayaw ko nang balikan. Isang gabi sa isang public CR ng lumang terminal, natagpuan ko ang sarili kong nakaharap sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Gabi na noon, bandang 10:00, nang mapadpad ako sa isang lumang bus terminal sa labas ng lungsod. Hindi ko naman sana plano pumunta doon. Pero dahil sa isang lakad na inabot ng hating gabi, wala na akong masasakyang pauwi. Ang tanging opsyon ko ay maghintay ng first trip ng bus sa madaling araw. Kung nakapunta ka na sa mga terminal na halos abandonado, alam mo ang itsura. Kupas na mga upuan, basag-basag na tiles, at mga fluorescent na nanginginig ang ilaw. Walang gaanong tao. 3 pasahero na laging naka-cellphone at isang guard na mukhang inaantok, at ako. Habang nakaupo ako sa gilid, naramdaman kong sumisikip ang tiyan ko. Kinabahan ako. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. At naalala kong may public CR sa dulo ng terminal. Wala akong choice. Kailangan kong pumunta. Paglapit ko, agad kong napansin ang kalumaan ng CR. Ang pintuan ay gawa sa kahoy na may mga lumot. Ang pintura ay nagbabalat at may nakasulat sa dingding ng koridor bago pumasok: "Huwag kang papasok mag-isa." Natawa ako ng kaunti. Niisip kong biro lang iyon ng mga tambay. Pero habang papasok ako, unti-unting nanlamig ang balat ko. May kakaibang amoy, halo ng lumang sabon, tubig na hindi dumadaloy, at isang masangsang na halimuyak na parang kalawang. Pagpasok ko, may 3 kubikel. Ang ilaw sa kisame ay nanginginig at tila laging mamamatay. May mga graffiti sa pader, pangalan ng mga magkasintahan, random na hugot lines. May isang nakasulat sa pulang tinta, "May nakatingin." Pinilit kong baliwalain iyon at pumasok sa gitnang kubikel. Habang nakaupo ako, nakikinig lang ako sa patak ng gripo. Pero maya-maya, narinig kong gumagasgas sa sahig ng kabilang kubikel. Parang kuko na kumaladkad sa tiles. Siguro may pusa lang, bulong ko sa sarili ko. Pero bigla akong kinalabutan. Pagkita ng maliit na siwang sa ilalim ng cubicle. Nakita kong may paa. Maputla. Mahaba ang mga daliri. At walang suot na tsinelas. Nakapwisto ito paharap mismo sa pintuan ng cubicle ko. Parang nakatayo lang at naghihintay. "May tao ba dyan?" sigaw ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Walang sumagot. Ang mas nakakatakot, hindi gumalaw ang mga paa. Nakapako lang ito doon. Bigla kong naramdaman na bumigat ang hangin. Para bang may presensya sa loob ng CR na hindi ko kayang ipaliwanag.
Narinig ko muli ang gasgas. Pero ngayon ay mas malapit. Parang gumagapang papalapit sa pintuan ng cubicle ko. Napalunok ako. Pinilit kong pagmatakot. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, naghanda na akong makipagsigawan kung may taong nabibirong multo-multuhan. Pero nang bumukas ang pinto, wala. Ang sahig ay basa lang. At ang dalawang cubicle sa gilid ay nakabukas. Walang laman. Kinilabutan ako. Sigurado ako sa nakita ko. Sigurado akong may dalawang mapuputing paa na nakatayo sa harap ko kanina. Huminga ako ng malalim at naghilamos sa lababo. Pilit na inayos ang sarili. Ngunit habang nakatingin ako sa basag na salamin, napansin kong may nakatayo sa likod ko. Isang anino ng babae, mahaba ang buhok at nakayuko. Mabilis akong lumingon. Wala naman. Pero nang bumalik ang tingin ko sa salamin, nandun pa rin siya. Nakatitig lang ako sa salamin. Pilit hinahabol ang hininga ko. Doon sa basag ng refleksyon, malinaw kong nakikita ang anino ng babae sa likod ko. Mahaba ang buhok niya. Nakalugay at basang-basa. At nakadamit ng kupas na puti. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko ito. Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Muli akong lumingon. Wala. Ang banyo ay tahimik. Maliban sa patak ng gripo. Ngunit sa salamin, nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Tila ba, nakatanim lang sa likuran ko. Hindi ito totoo. Guni-guni lang to. Bulong ko sa sarili ko. Pero bigla ako napasinghap nang mapansin kong gumalaw ang buhok niya sa salamin. Para bang may hangin na humihip. Kahit wala namang bintana o bentilador sa loob. At mas nakakatakot, unti-unti niyang tinaas ang ulo. Dahan-dahan ibinubukas ang mukha. Hindi ko na hinintay makita pa. Bilis kong binuksan ang gripo. Nagbanlaw ng mukha at tumakbo palabas ng cubicle area. Pero bago ko tuluyang maiwan ang CR, narinig ko ang "Huwag kang tumakbo." Tumigil ako sa pinto. Kinilabutan. Hindi iyon boses ng lalaki, kundi isang malamlam na tinig ng babae. Mahaba, mabagal, parang nagbubula sa ilalim ng tubig. Nagpadali akong lumabas. Halos mabangga ako sa pinto. Pagdating sa koridor, malalim na ang gabi. Parang wala ng tao. Di ko nakita ang guard. Pati ang mga pasahero kanina ay tila nawala. Umupo ako sa bangko, malapit sa waiting area. Hinihingal. Nanginginig ang kamay. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na stress lang to. Bunga lang ng antok at pagod. Pero isang bagay ang hindi ko matanggap. Ang nakita kong paa sa cubicle. Totoo yun. Maya-maya, napansin kong may isang matandang janitor na lumapit. May dala siyang map at balde. Kasalamin siya at mukhang sanay na sa lugar. "Bata, galing ka ba sa CR?" Tumango ako, hindi makasagot ng maayos. Ngumiti siya ng payak, pero parang may bigat ang tingin niya.
Kung ako sa'yo, iwasan mo na. Yang banyo na yan. Matagal nang may nagpapakita roon. Nanlaki ang mga mata ko. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim bago magsalita. Noong dekada 80, may isang babaeng nagtatrabaho rito. Palaboy-laboy siya, pero madalas naglilinis ng CR kahit hindi naman empleyado. Sabi nila, may sakit siya sa pag-iisip. Isang gabi, tagpuan na lang siya sa loob ng cubicle. Nakalugmok, nalunod sa sariling dugo. Hindi na malaman kung sinaktan siya o sarili niyang gawa. Pero mula noon, marami nagsasabing may babaeng nakikita sa salamin o nakatayo sa ilalim ng cubicle. Nanlamig ako. Tumugma lahat sa nakita ko. Kung makakita ka ng ganon, dagdag ng matanda. Huwag mo siyang titigan ng matagal. At higit sa lahat, huwag kang tatakbo. Kasi kapag tumakbo ka, susundan ka niya hanggang makalabas ka ng terminal. Halos manghina ang tuhod ko sa sinabi niya. Paano niya malaman? Narinig ko mismo ang bulong na iyon kanina. Bakit huwag tatakbo? Tanong ko. Halos pabulong. Ngumiti siya. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Parang may lihim na tinatago. Dahil kapag tumakbo ka, ibig sabihin, tinatanggap mong may takot ka. At doon siya kumakapit. Bago ko pa siya masundan ng tanong, bigla na lang siyang naglakad palayo, dala ang map at balde. Naiwan akong nakaupo. Nanginginig. Hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi iyon imahinasyon. Totoo ang nakita ko. At kung totoo nga ang sinabi ng matanda, ibig sabihin, hindi pa doon natatapos ang kwento ko sa CR na iyon. Pagkaalis ng matandang janitor, naiwan akong nakatulala sa kawalan. Umiikot sa isip ko ang sinabi niya na huwag tatakbo, na doon siya kumakapit. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko kung mismong takot na ang nangingibabaw sa akin? Ilang minuto akong nananatiling nakaupo, nakatitig sa sahig ng terminal. Tahimik ang paligid. Mas tahimik pa kaysa kanina. Tila lahat ng tao ay naglaho. Kahit ang guard, hindi ko na nakita. Parang ako na lang ang mag-isa. Siguro kailangan ko lang uminom ng tubig, bulong ko. Baka nga stress lang lahat ng ito. Tumayo ako at naglakad papunta sa maliit na vending machine sa gilid. Ang bawat yabag ko ay kumakalabog sa sahig na parang may kasabay na tunog. Parang may isa pang naglalakad sa likod ko. Pero tuwing lumilingon ako, wala naman. Paglapit ko sa vending machine, naghulog ako ng barya at kinuha ang malamig na tubig. Pero bago ko pa buksan ang bote, nakita ko sa refleksyon ng salamin sa gilid ng machine. May babaeng nakatayo sa likod ko. Nakalugay ang basang buhok, nakaputing kupas na damit, at nakayuko ang parehong imahe na nakita ko kanina sa salamin ng CR. Mabilis akong lumingon. Wala. Pero nang tumingin ako ulit sa salamin, nandun pa rin siya. At ngayon, mas malapit na. Pumilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako palayo. Kahit alam kong sinabi ng janitor na huwag tatakbo. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko.
Ang pakiramdam ko, may malamig na hangin na sumasabay sa bawat hakbang ko. Parang may humahabol sa akin. Hanggang nakarating ako sa waiting area, doon ako napahinto. Humihingal, pawis na pawis. Nanlamig ang balat. Hindi pwede to. Totoo siya. Sinusundan niya ako. Bulong ko, halos maiyak sa kaba. Pag-angat ng ulo ko, napansin kong may isa pang tao sa terminal. Isang batang babae. Mga 8 o 9 na taon. Nakaupo sa bangko. Nakatitig siya sa akin. Parang inaabangan ako. "Kuya," tawag niya. Mahina ang boses. Nilapitan ko siya. Pilit na kumakalma. "Bakit? Anong ginagawa mo rito mag-isa?" Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang koridor papunta sa CR. Nanindig ang balahibo ko. "Huwag kang pumunta roon." Mabilis kong sabi, halos pakiusap. Pero ngumiti lang ang bata. At sa ngiting iyon, napansin kong wala siyang mga ngipin. Puro itim lang ang loob ng bibig niya. Napalayo ako bigla. Bago ko pa matapos ang tanong, biglang tumayo ang bata at kumaripas ng takbo papunta mismo sa koridor ng CR. Nawala siya sa dilim. Gusto kong sundan pero natigilan ako. Ano siya? Tao ba talaga? O isa ring bahagi ng kababalaghan dito? Habang nagdadalawang isip ako, biglang bumukas ang ilaw sa CR. Kumurap-kurap ito. Tapos tuluyang nagliwanag. At sa mismong pintuan, nakita kong may babae. Nakaputing kupas na damit. Nakayuko at nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Para akong natuklaw ng malamig na hangin. Gusto kong umalis. Pero tila may humihila sa akin pabalik. Para bang may boses na nagsasabing, "Balik ka rito." Nanginginig akong umatras. Pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong narinig ang yapak na sumusunod. Mabigat, mabagal, pero sigurado. Nang lumingon ako, wala namang tao sa likod ko. Pero ramdam kong may presensya roon. Doon ko naalala ang sinabi ng janitor. Kapag tumakbo ka, susundan ka niya hanggang makalabas ka ng terminal. At doon ko lang napansin, bukas ang main gate ng terminal. Wala na ang guard, wala na ang mga pasahero, at ang tanging nakabukas ay ang madilim na labasan. Kung lalabas ako, baka tuluyan niyang akong sundan. Kung mananatili ako, baka harapin ko na mismo ang hindi ko kayang ipaliwanag. Nasa pagitan ako ng dalawang desisyon. Tumakbo palabas o bumalik sa loob ng CR kung saan nagsimula ang lahat. At sa sandaling iyon, narinig kong bumulong muli ang malamlam na tinig ng babae. Pero ngayon ay mas malapit na. Halos sa mismong tenga ko. "Pumili ka." Nakatayo ako sa gitna ng waiting area. Nanginginig. Hindi makapagdesisyon. Sa kanan ko, nandoon ang main gate ng terminal. Madilim. Tila walang tao. Pero daan palabas, sa kaliwa ko naman. Kabukas ang koridor patungo sa CR. At doon ko nakikitang nakatayo ang babae. Hindi gumagalaw, nakayuko pa rin. "Pumili ka."
Muling bulong ng tinig. Malamig at nakakatindig balahibo. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit iniisip ang sinabi ng janitor. Susundan ka niya hanggang makalabas ka ng terminal. Pero paano kung hindi ako tumakbo? Ano ang mangyayari kung haharapin ko siya? Naglakad ako paatras. Dahan-dahan papalapit sa main gate. Pinilit kong kontrolin ang paghinga ko. Bagamat halos madurog na ang dibdib ko sa kabas. Sa bawat hakbang ko, ramdam kong mas bumibigat ang paligid. Para bang hinihigop ng malamig na hangin ang lakas ko. Hanggang sa makarating ako sa mismong pintuan ng terminal. Kabukas ito. Sa labas na may kalsadang madilim. Walang tao. Walang dumadaan. Wala man lang kahit ingay ng sasakyan. Tila ba ibang mundo ang naghihintay roon? At bago ko pa maitapag ang paa ko palabas, bigla kong naramdaman ang malamig ng kamay na humawak sa balikat ko. Nanigas ako. Mabigat, malamig, at para bang ang haplos ay tumatago sa balat ko hanggang buto. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya kita ng buo. Ang babae, basang buhok na nakadikit sa mukha. Kupas na puti ang suot. Kupas na puti ang suot na marumi at may bakas. Ang balat niya ay maputla, halos kulay abo. At ang mga mata niya, wala, itim lang, itim na walang hanggan. Hindi ka pwedeng umalis, bulong niya. At sa bawat salita niya ay parang umilingaw-ngaw sa loob ng ulo ko. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tinig sa bibig ko. Para akong binigti ng presensya niya. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong dumaan ang batang babae na walang ngipin. Nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla siyang umiti at tumakbo muli papasok ng CR. Parang inakit ako na sumunod. Kung lalabas ka, kasama mo na ako, dagdag ng babae. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng janitor. Huwag kang tatakbo, huwag kang lalabas, harapin mo siya. Sa kabila ng matinding takot, huminga ako ng malalim. Handahang tinanggal ang kamay niya sa balikat ko. Lumingon ako ng diretso. Nakatingin sa kanyang walang matang mukha. Kung kailangan mo ng kasama, mahinang sabi ko. Ay nginig. Hindi ako yun. Sa unang pagkakataon, nakita kong gumalaw ang labi niya at ngumiti. Pero hindi iyon ngiti ng tao. Ngiti iyon ng isang bagay na matagal nang nakakulong sa dilim. Mabilis na bumalik sa koridor ang anino niya. Papasok ng CR. Kasunod ng batang babae. At biglang namatay ang lahat ng ilaw ng terminal. Nang muling bumukas ang mga mata ko, nasa labas na ako ng terminal. Nasa kalsada ako. Maliwanag na. At may mga dumadaang jeep at bus. Parang walang nangyari. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa terminal na iyon, hindi ko na muling nilingon ang public CR. Hindi ko rin nakita ulit ang matandang janitor. Minsan naiisip ko, sila ba ay mga multo rin o mga babala lang? Isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ang mga public CR ay hindi laging simpleng lugar para mag-CR. Minsan, ito ang paboritong tagpuan ng mga kaluluwang hindi na makaalis. At kung sakaling mapadpad ka sa isang lumang CR na may basag na salamin, tandaan mo, ang natutunan ko, huwag kang tatakbo.